Hi, magandang araw sa inyong lahat mga kababayan kong tagalungsod ng Maynila. Isang magiting na araw sa ating lahat mga kapwa ko Pilipino sa lungsod, sa bansa at sa buong mundo. Mga kababayan, kami po ay may broadcast ng kaunti ngayon para maihanda natin ang ating mga sarili for tomorrow, September 1. No? Meron po akong mga importanteng announcement na gagawin. Ito po ay maikli lamang on top of our the capital report. Pero mahalaga po at sapagkat ito po ay patungkol sa pagbubukas na naman ng panibagong negosyo sa ating lungsod. At may bago tayong plano kung saan magkakaroon tayo ng direktiba para patuloy na labanan ang COVID-19. Now, let me begin with updating you, mga kababayan ko. Ngayon po ay nagkaroon tayo ng 105 na confirmed cases. At salamat sa Diyos, meron naman ho tayong 142 na mga kababayan naman nating nakarecover. At nakikiramay po ako sa 7 pamilya na sumakabilang buhay dulot ng COVID-19. Nakikiramay po kami at tatagan nyo lamang ang inyong kalooban sa mga naulila. At may awa ang Diyos, makakaraos din po tayo. So kaya po mga kababayan ko sa lungsod ng Maynila, patuloy tayo mag-iingat sapagkat as of today, meron tayong 874 na active cases sa ating lungsod. At sa kabilang banda, meron naman tayong 6,911 no, na gumaling na sa ating lungsod. No? At nais ko pong ipakita sa inyo just for purposes of information, and I hope you don't mind mga kababayan ko na nanonood ngayon. Please share this information, this broadcast to your friends, loved ones, and all others might be interested in the update for September 1, tomorrow. No? Although holiday po ngayon, ay meron po kasing mga update na kailangan namin ibigay sa inyo. Bagay na aking pinagpapasalamat sa aking mga staff, no? Bagamat holiday, nandito sila at ang MPIO, at yun naririnig nyo, pasensya na kayo, medyo maingay sa background. Yung ating mga city engineering, DPS, patuloy silang nagtatrabaho. Maraming salamat sa kanila at sa kanilang mga pamilya, no? Sa paglalaan ng araw, no? Ng pagtatrabaho, talagang in our own little way, pinipilit nating humabol sa mga panahong nawala sa atin o pagkakataon. So anyway, makikita nyo rin sa inyong screen. If you have a copy, Julius, please post it in the screen. Yung ating pong trajectory o yung graph. No? Makikita nyo mga kababayan, sa awa ng Diyos, no? Patuloy na lumalago yung recovery ng mga pasyenteng na infeksyon o nahawa sa COVID-19. Yung makikita nyo po yung itim, no? Yung itim na guhit sa may bandang ibaba, ayan po yung ating mga sumakabilang buhay na mga kababayan sa lungsod. At yung pula naman po ay makikita po ninyo ay talagang nagpa-fluctuate, no? Although pag titingnan nyo medyo plateau, which is yung medyo flat yung graph, but still there is danger in the city of Manila, no? Sa ating kapaligiran, sa ating komunidad, na talagang may pagkakahawa-hawa pa. At kaya patuloy sana tayo mag-ingat, mga kababayan ko. Akin namang ipinagpapasalamat sa ating mga doktor at nurses sa kanilang mga nire-request na equipment, medical needs, medicines, and all other things that can help, no, any patient na nagkaroon ng COVID para mapataas natin yung recovery rate. At yan po, mga kababayan, for your information, no? At hindi pa rin ho tayo tumitigil, no? Sa pagpapalakas. Kasi yun po ang goal natin,
gusto ko lang po maliwanag sa atin mga kababayan, no? Talagang since day one, ang plano natin mailigtas yung mga taong na-impeksyon. Kasi po yung impeksyon ay babase ang impeksyon o pagkakahawa-hawa base sa galawan ng tao. Mahirap po kontrolin ng milyong-milyong tao. May kanya-kanyang pag-iisip, paniwala, at pamamaraan. No? Ngunit, kung saan may kontrol ang gobyerno, ay yung kung paano natin mapapalakas yung ating mga health institution para ma-survive natin yung ating mga kababayang na infection. At so far naman, no, as you can see, mga kababayan, yan po yung ating datos. No? At meron akong isi-share sa inyo, mga kababayan ko, about a few weeks ago na problema tayo na mapupuno yung ating mga ating pasilidad, no? And bago pa ulit, although marami tayong paghahandang ginawa na, at yung paghahanda na yon ay before mangyari yung paglobo, at dahil inaabatan nga natin yung posibleng paglobo. At awa naman ng Diyos, with the help of national agencies and our local co-workers, no, ay patuloy tayo nagpapalakas ng ating kapasidad. Makikita nyo sa inyong screen, ito pong ating total beds. No? Ibig kong sabihin yan, para lang po sa inyong kaalaman, yan po ang dami ng bilang ng kakayanan ng ating ospital. At inilaan po dyan ay 321. If we have 943 bed capacity, dati ho, naalala nyo nung araw, nung konti pa lang yung coronavirus, meron tayong, if I'm not mistaken, 171. O 117 o 171. A few months ago, yan po yung immediate nating ginawa, no, na COVID bed capacity sa ating lungsod, sa ating 6 na ospital. At iniisip natin na baka patuloy na lumago, kaya patuloy din natin dinadamihan ng numero. Makikita nyo sa inyong screen, mga kababayan, so far, sa ating 6 na ospital, meron na po tayong 321 bed capacity. Bagay na akin din naman pinagpapasalamat sa Diyos sapagkat out of 321 COVID bed capacity sa 6 na ospital, ay 51% lamang po ang occupancy natin as of today. So, at the same time, gusto ko kayong pasalamatan, mga kababayan kong taga-lungsod ng Maynila, dahil siguro nakikita nyo na rin yung talagang gravity o danger ng COVID-19 sa buhay natin. Kaya siguro maibibigay ko ang kredito niyan sa inyo, mga kababayan ko. Tayo basta kusang nagdidisiplina, kusang sumusunod, kusang umiiwas, kusang nagmamalasakit sa sarili, o para na rin natin pinagmalasakitan yung mga mahal natin sa buhay. Pero ulitin ko, mga kababayan, no? Habang ganyan ang itsura natin, at sana mapanatili natin ganyan, tulong-tulong tayo, pamahalaan at mamamayan. Sana mapanatili natin ganyan, 51%, para meron tayong elbow room kung magkaroon ng surge at hindi rin mahirapan yung ating mga medical frontliners. No? Kaya kailangan ko po ang pakikiisa ninyo, mga kababayan ko. Kami po sa pamahalaan, pipilitin namin mag-inam, pero kailangan ko po ng tulong ninyo sapagkat hindi ko po ito kaya mag-isa. Hindi rin ito kaya ng mga doktor lamang. Ang behavior natin ay nakasalalay po dyan yung paglago ng COVID-19 sa ating komunidad. The more disiplinado ang mga batang Maynila, the more tayo may kakayanang tumugon sa mga nagkakasakit. Kasi ang pagkakasakit hindi naiiwasan, katulad na nabanggit ko sa una, dala ng milyong tao, may kanya-kanyang pag-iisip, may kanya-kanyang dahilan, pero what matter most is that wag natin sanang mabulunan yung ating mga medical frontliners. No? So, yan po ang katayuan ng ating COVID bed capacity sa loob ng ospital. At makikita nyo rin sa susunod na screen
yung atin namang mga quarantine facility, no? For the past so many months, as you all know, mga kababayan, we've been building COVID bed capacity in quarantine as quarantine facility. We've been building quarantine facility for COVID bed possible or suspected and positive. And even to the point we created a quarantine facility for dialysis patients who acquired or got infected with COVID-19. The same thing with the pregnant woman. No? Meron tayong kanya-kanyang quarantine facility. So far, with our 440 active quarantine facility, 440 bed capacity as quarantine facility, 276% 276 individual po ang nandiyan ngayon at 63% po ang ating occupancy rate, no? Kaya mag-iingat po tayo. Halo-halo na po 'yan, no? May positive pero asymptomatic, positive pero may precondition, at suspected, ibig sabihin awaiting for result ng swab testing. Now, speaking of testing, patuloy po ang ating pagsunod sa World Health Organization at Department of Health in practicing gold standard of testing. As of today, we have tested 23,740 individual. Yan po yung ating swab testing. At yung sumunod do dyan, konting-konti lang ang difference. Yung ating 99.6 specificity and 100% sensitivity serology testing, no? Kung saan ito'y ginagamit natin as zero surveillance o zero survey, no? Today, meron na po tayong na-test na 42,677. Patuloy po natin yan both swabbing and serology testing na ibinibigay ng libre. Kaya wala kayong dapat bayaran. At upang maibsan man lang namin ang inyong mga pangamba sa gastos o pangamba na baka kayo ay na-infect kasi meron kayong nakasalamuhang officially and confirmed positive individual or maaari sa trabaho or just for the sake of peace of mind, no? Or to travel, no? At yan po ay halo-halo na po yan dahil meron po tayong dito po sa Cartilla, Loton, na drive-thru. Meron din tayong drive-thru sa Luneta. Today, kahit po holiday, marami po nagpunta natin mga kababayan. Salamat sa inyong mga tiwala. Kahit na yung iba sa inyo hindi taga Maynila, ay malugod po kaming maging mabuting kapitbahay bilang Batang Maynila sa ating mga kalapit bayan at probinsya dito sa Luzon. At tuloy-tuloy po yung ating 5 site na walk-in, no? Para naman sa mga kababayan natin sa komunidad at patuloy na pagsuyod ng NDRRMO at ng Manila Health Department sa ating saturation drive ng testing sa komunidad. Araw-araw po yan. Ginawa ng Diyos. Salamat naman sa Diyos. Monday to Friday. Tuloy-tuloy po yan. Bagay din na gusto kong pasalamatan na binabati ko ang ating mga staff, doctors, and medical professionals sa ating mga laboratory sa loob ng ospital. Maraming salamat sa inyo. Ganon din sa ating mga medical technologies na naka-assign sa field. For the past 2 months, you've been doing a good job. Thanks to you, at least, based on the form na pinipila pa ng tao, ay marami sa kanila ay gusto lang magkaroon ng tuldok yung kanilang pangamba. So, ibig sabihin, peace of mind. And I'm happy we in the city government, no, giving this to our people. So, thank you, and mag-iingat kayo sa ating mga staff. Konting ingat lang. So, ayan po, 42,677. At, ulitin ko po, hanggat kaya natin, ay patuloy natin yan ibibigay ng libre. At sasabihin ko naman sa inyo, pagkatukod na tayo, pipilitin natin yakapin, ang kaya natin yakapin, nang tayo'y makatulong sa negosyante at empleyado. No? Ngayon,
So, sumunod mga kababayan. Ito po, ako po ay may pinirmahan na bagong executive order, no? But bago 'yan, no? Nais kong sabihin sa inyo, and I hope you can share this. Please do so. Magsaset tayo ng additional plan. Ito naman ang tawag ko dito, incentive o incentivize o ano ba yung tamang word doon, Julius? Incentivize o incentivize? Ha? Incentivize po. Incentive. Incentive-based approach. Yun. Incentive-based approach. Kasi po, meron akong iniisip na baka lang, wala naman nung masama. No? Maganda rin naman yung nangangarap tayo. Sabi nga nung kasabihan sa English, no, aim for the moon. Anyway, if you miss, you're going to land with among the stars. So you're gonna be still there, up there, no? Ngayon mga kababayan, may naisip po kami. Kanina, akin pong inatasan si Vice Mayor Hani Lacuna upang kausapin ang Konseho ng Maynila. Dahil meron po kong iniisip na karagdagang baka lang makatulong, no? Na magkaroon tayo ng tinatawag na zero infection per barangay. As you all know, mga kababayan, ito po'y karagdagang approach lang, no? Meron na po tayong as you can see, and you all know already for the past 6 months on what we are doing in the city, nag-isip kami ng pandagdag. No? At dito po, magpapaligisahan tayo sa mga barangay. As you all know, there is 896 barangays in the city of Manila. So there is 896 barangay chairman. And about times 11 at the very least, no? Officials at 896. O baka makatulong natin sila dito. And at the same time, gusto kong bigyan ng incentives. Okay. And I hope you're watching, and please share this to your chairman, kagawad, secretary treasurer, SK chairman, o baka mapagkaisahan nila. Ang goal po natin ay kung kakayanin ng bawat barangay, maliit, malaki, it doesn't matter. Mag-goal setting tayo. That in the next 2 months, starting September 1, ulitin ko po, no, bukas, starting September 1 to October 31, kapag kayo po ay walang nairehistro sa amin, kami naman may maalalaman namin, ano, sa Manila Health Department, na walang impeksyon, walang new cases, ulitin ko simula September 1, tomorrow, hanggang October 31, 2 buwan nun natin igogolo ito, 2 buwan. Kapag ka wala kang new infection, new confirmed cases in the next 2 months sa iyong barangay, ang barangay ninyo ay magkakamit ng 100,000 pesos. Opo. Kinausap ko po si Vice Mayor Hani kanina na mag-appropriate ng 89,600,000. Kasi ang goal natin, hopefully, cross finger, may awan Diyos, na kanya-kanya tayo magsigasig. Ngayon, ako naman magbibigay ng konting incentives. So, mga chairman, mga kagawad, secretary, treasurer, SK chairman, SK kagawad, tanod, XO, lahat kayo sa mga barangay. Ulitin ko, halimbawa po ngayon, halos sa Maynila halos lahat meron no? May 1, 2, no, sa Maynila, no, per barangay. Ngayon ang goal natin, mga kapwa ko lingkod bayan, let's try to achieve this. In the next 2 months, starting tomorrow, September 1 to October 31, kapag walang naitala
sa inyong barangay na new infection, o kahit may infection ngayon ha, o hindi yun kabilang. Kasi that is before September 1. So anything na maitatala na 0, September 1 to October 31, kayo po ay magkakamit sa pamahalang lungsod ng additional 100,000 pesos sa inyong mga budget. Ayan po ang incentive namin sa inyo. Ang goal natin zero COVID infection for 2 months per barangay sa lungsod ng Maynila. May nakalaan po dyan, 89,600,000 kung makakamit ng 896 barangay sa lungsod ng Maynila ang zero infection. And I believe you can do it. So that's why we wanted to give some incentives so that we can help the city government, and the city government can help the national government. So kung the smallest unit of the local government unit in the country is barangay, then the city and municipality, then the national government. So this is the concept of what we call groundswell principle, from the bottom up, no? So mga kasamahan ko naglilingkod sa bayan, may konti tayong incentives para sa inyo, para magtulong-tulong tayo. So kanya-kanya na tayo ingat. Hinihikayat ko kayo. Plus, bibigyan kayo ng certification ng pagkilala sa bawat opisyal. So chairman, secretary, treasurer, kagawad, XO, SK chairman, SK kagawad, SK treasurer, SK secretary, at saka mga tanod, at si XO, ang chief ng mga tanod. Bibigyan kayo ng plaque of appreciation ng city government, recognizing your effort, plus may dagdag kayong pondo. Alam ko po kasi, lalo na ngayon, no? Sa ngayon, pang fourth quarter na. Alam ko marami sa barangay wala ng budget. Para makatulong kami sa inyong pangangailangan, but you have to give us something also. Yun, kailangan 0 2 months ang goal natin. Walang naitalang COVID-19 new infection from September 1 to October 31. I hope maliwanag po. Sinimplified ko lang po yung ating challenge sa bawat isa sa atin. No? Okay, sumunod. Mga kababayan, kagabi po, nagpulong-pulong ang Metro Manila Mayors at may mga napagkaisahan po kami. Siya namang ibinigay din yung ibang otoridad sa amin to have a discretion to continue to help the economy. Okay. Mga kababayan, simula po bukas, please share this. Please help me. By sharing, you're helping already the city government to inform as many as possible. Okay. Tomorrow, iaakyat na po muli natin ang curfew sa 10 p.m. to 5 a.m. Ulitin ko. Starting September 1, iaakyat po natin ang curfew 10 p.m. to 5 a.m. Now, yung curfew sa bata, tuloy yun. Iba ho ito Yung sinasabi natin 10 p.m. to 5 a.m. is general curfew unless you are authorized person outside of residence or tinatawag natin APOR o APOR. Okay. And the logic behind it, mga kababayan, para mas madagdagan ang oras ng paghanap buhay, pagtatrabaho at pagnenegosyo. Ayan. Kasi gusto po natin tulungan ang mga negosyante at ang tao ay patuloy na makapaghanap buhay. That's one. Sumunod, mga kababayan, sa mga nanonood, kung kayo ay napapabilang bilang empleyado o negosyante
na napapabilang sa internet cafe. Oh. Simula bukas ay pinapayagan na kayo ng lokal na pamahalaan ng lungsod ng Maynila. Kayo ay makapagbubukas na simula alas 6 ng umaga hanggang alas 10 ng gabi. Ayan. Internet shop. Whether in the community or in the mall. So that those people na nawalan ng trabaho at yung mga negosyanteng matagal nang hindi kumikita sa industriyang yan, simula September 1, ipinagkaloob po sa amin yan sa lokal na pamahalaan. Kaya aking dinesisyonan na yan ay buksan. Okay. Sumunod, kung ang negosyo nyo po ay gym, no? Yung mga sports shop, no? Yung kung saan ka nagbubuhat, nag-ensayo. Simula bukas ay pinapayagan na po kayo ng lokal na pamahalaan. Ito po ay alinsunod sa aking pinirmahan kanina. Kasama ko si Vice Mayor na pinirmahan ko kanina Executive Order number 37. Okay. Ngayon, may konti lang akong hihilingin na konting responsibilidad. Sa mga nagpapatakbo ng internet shop at gym, kayo ay required na magsuot ng mask at face shield at all time. Ulitin ko ha. Habang kayo ay nasa workplace, pinatatakbo ninyo yung negosyo ninyo at yung mga empleyado ninyo, nakakapasok na, paramihan na buhay na, you need to wear mask and face shield. Okay. Sa mga papasok naman, sa internet shop, kailangan kayo ay nakamask. No? At hindi nyo to pwedeng tanggalin habang nasa loob kayo ng internet shop. Sa mga pupunta naman sa gymnasium para mag-ensayo o exercise, ulitin ko, sana po mapakinggan nyo maigi, please ha, para hindi tayo nalilito. Very basic na lang po itong aking panawagan. Yung mga pupuntang kliyente, customer sa gymnasium, o kayo po ay hinihikayat na mag-face mask. Okay? Pero, habang kayo po ay nag-iensayo, nag-iensayo, o tinatawag natin na set, doing the set. For how many reps, I don't know. It's up to your instructor. Okay? Pwede niyong tanggalin saglit ang inyong mask. Pagtapos ng set, ikabit niyo po muli. Ngunit, yung instructor, no, ay hindi maaaring tanggalin ang mask at face shield. Maliwanag po. Yung mag-iensayo, no, pag siya po ay roaming around the center, kailangan po naka-face mask. Maaari niya tanggalin kasi nga ay delikado dahil naka-pressure. Alam niyo, pag nagbubuhat, may konting pressure yan sa hinga, no? It's quite unhealthy or dangerous maybe sa nag-iensayo. Ngunit, yung instructor must have at all time face mask and face shield. No? Okay. Tapos, 30% lang po. Sa internet shop at saka sa gym. And you can do scheduling sa gymnasium. We would prefer na i-schedule nyo yung mga gusto na mag-ensayo. At hangga't maaari po, we would prefer na huwag nyong pupunuin yung inyong gymnasium. I hope, these are simple things, no? Ang ano ko nga po dyan, ang lagi kong katwiran dyan, parang temperature. Anything above 0 is positive. So, ibig sabihin,
Alam ko pong matagal na kayong walang negosyo at alam kong maraming instructor at nagtatrabaho sa computer shop and gymnasium na matagal nang walang trabaho. Ito na yung pagbabalik. Upang magkaroon kayo kahit paano mapagharimunan sa inyong kanya-kanyang bahay. Kayo makabalik na sa trabaho. Pero nakikiusap po ako, mga kababayan. Let's be responsible to ourselves and to others. Yun po, yun lang ang hinihingi ko. Wala po akong hinihingi. At patuloy natin lalabanan, paplanuhin ng maayos, may awa ang Diyos, na labanan yung COVID-19. At the same time, gusto ko rin buksan yung kayo'y magkaroon ng trabaho at hanap buhay. So, ulitin ko, we must learn how to live with COVID-19 every day. But at the same time, we must learn how to go back to work safely. I hope naintindihan po ninyo, no, mga kababayan. Kaya pag ibinibigay sa amin ng diskresyon na magbukas ng negosyo, hindi ko po pinangarap na magkahawa-hawa kayo. Ang pangarap ko nga, huwag kayo magkahawa-hawa at di kayo malagay sa alanganin. Ngunit hindi yan maiwasan. Pero kaya yang iwasan. At ako'y naniniwala sa inyo, mga kababayan. Inaatang ko sa inyo ang responsibilidad na maging responsable sa sarili at responsableng mamamayan sa kapwa. That you will take care of each other. And again, pag malasakitan nyo po ang inyong sarili, para nyo na rin pinagmalasakitan ang inyong mga mahal sa buhay na naghihintay sa loob ng inyong kani-kaniyang tahanan. Kaya mag-iingat, mga kababayan, no? Ingat lang po, ha? Please, yun pong pakisuyo ko. Help us help you. Kailangan reciprocate natin, no? Patuloy niyo yung pagdidisiplina, nakita niyo yung graph kanina. At yan ay binibigay ko sa inyo, ang kredito. Maliit lang po ang partisipasyon namin diyan. Ang malaking partisipasyon diyan yung mamamayan. Yan po ang sitwasyon ng ating lungsod. At yan, natutuwa po ako at naibigay sa amin ang pagkakataon, ang diskresyon under IATF rules na magbukas ng panibagong sets of industry ng business. Internet cafe and gymnasium. So muli, iyan po ang ating update at sana po ay naging malinaw yung ating maikling update. Now, bilang panghuli, mga kababayan ko, paalala lang. Ngayong araw na ito ay pinagdiriwang na holiday po, no? At pinagdiriwang natin ang araw ng kagitingan ng mga ninuno natin. Heroes Day. Let me remind each and every one of us, yung kalayaang tinatamasan natin ngayon, maraming buhay ang nagbuwis dyan. Ang ating mga ninuno, our forefathers, nagbuwis ng buhay upang makamit natin ang kalayaang ating tinatamasa. Ngayon, mga kababayan, it is our responsibility today and the coming days, weeks and months and years of our lives as Filipino to protect it. Opo, yun po ang responsibilidad natin. No? At wag nating hayang ikipit, balikat at baliwalay na lamang ang pagdurusa at mga sakripisyo ng ating mga ninuno na tinawag nating mga bayani. Alam ko pong narinig nyo na yan sa paralan. Ngunit ipinaalala ko lamang po sa inyo. Pangalawa, sa mga frontliners, police, barangay officials, mga kawani ng pamahalaan, at higit sa lahat, sa ating mga bagong bayani rin,
mga OFW, at medical personnel. Inaalay namin ang araw na ito sa lungsod ng Maynila sa inyong lahat. Sa salita man lamang maramdaman at marinig ninyo na kayo ay aming mga bayani at bagong bayani sa kasalukuyang kinakaharap na suliranin at pagsubok ng ating lungsod, ng ating bansa at ng buong mundo. Maraming salamat sa inyo sa lahat ng frontliners. Taus-puso po on behalf of the city government and the people of Manila, thank you very much for your dedication to help and help recover patients who were infected by this dreadful disease, coronavirus. Muli sa inyo mga kababayan ko, mamayang gabi, kung hindi po kalabisan, ipanalangin natin ang mga taong may mga sakit na naway sila'y malagpasan nila sa awa ng Diyos nang sila'y gumaling na. Ipanalangin din natin ang mga naulila ng mga biktima na nasawi sa COVID-19. Sampu na rin ang mga kaluluwa ng ating mga bayani na naway tanggapin sila sa kaharian ng Panginoon Diyos. Ipanalangin din natin mga kababayan ang mga nahihirapan. Napakarami pong nahihirapan ngayon, economically speaking, na nawa ay bigyan sila ng kaluluwagan ng Panginoon Diyos at lakas ng loob na kaharapin itong pandemyang ito at epekto ng pandemyang ito. Sa maliit naming kaparanan, kaming mga bahagi ng pamahalaan, partikular na ang lokal na pamahalaan lungsod ng Maynila, pipilitin namin mag-inam, maging epesyente. Hindi po namin kayo iiwan. Magiging kaagapay niyo po kami sa abot ng aming maliit na kakayanan. Mag-ingat po ang lahat, mga kababayan. Maraming salamat po sa inyong oras at pagpalain nawa kayo ng pong may kapal. Thank you very much. Manila, God first.